napabayaang niluluto ang hinihinalang sanhi ng malaking sunog sa Tondo, Maynila kahapon, kung saan 2,000 pamilya ang nasunugan. Isang ginang naman ang napaanak sa kasagsagan ng sunog. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Sa aerial shot na yan, makikitang nilalamon ng nangangalit na apoy ang residential area sa kahabaan ng Aroma Road 10 sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila kahapon. Sa lakas ng sunog, binalot pa ng makakapal at maitim na usok ang lugar. Mabilis ding gumapang ang apoy sa magkakatabing bahay. Agad namang rumesponde ang mga bumbero pero naging pahirapan yan dahil masikip na ang mga dadaan ng eskinita, malakas pa ang hangin. Structure nila is made of light materials at ang way of living po nila ay mga junk shop, mga second-hand lumber, mga gulong at mga pompo, which is alam po naman natin na madali po magliyab. Sa fire hydrant, sir? Ang fire hydrant po natin medyo mahina po, kaya po ano lang po tayo sa mga fire truck na dumarating, kaya po tayo nagtaas ng alarma. Maging ang military chopper tumulong na rin sa pag-apula ng apoy. Sa kasagsagan ng sunog, rumesponde rin ang Philippine Red Cross sa nanganak na 41 anyos na ginang. Ligtas naman na ipinanganak ang sanggol. Agad dinala sa ospital ang mag-ina. 12 oras bago naapula ang sunog. Sumiklab kasi yan mag-aalas 12 ng tanghali kahapon. At idineklara lang na fire out kaninang hating gabi. Walang nasawi pero may mga sugatan at nasa 20,000 pamilya ang nawala ng tirahan. Ngayon lang nangyayari, ilang bisis na po to, 2 bisis. Yung sinuot lang po namin. Wala po namin kaya wala na po wala talaga. Ito wala kami tent. Saan kami pupulutin ito dito sa hayo natutulog? Hirap talaga. Wala na akong damit na iwan. Bawa kayo sa akin, sana man lang puntahan niyo ako. Kasi wala na akong matulugan sa ngayon, walang pagkain, walang damit. Anong gagawin ko? Sa ngayon, nananatili sa evacuation center sa Barangay Hall ang mga nasunugan. Nagpaabot na rin ng tulong ang Manila LGU sa mga apektadong residente. Base sa investigasyon, posibleng napabayaang niluluto ang mitsa ng apoy sa isang bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.